Bakit? Parang narinig ko yung ayon dun. Oo. Oh, ikaw ba, ano bang konsepto mo ng magandang buhay, Jake? Ang konsepto po ng magandang buhay is nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Okay na po sa akin. Kahit walang bubong ang bahay? Opo. Talaga? Kahit walang Ganun? bubong, mahirap Okay ka yun, na ha? doon sa walang bubong na bahay? Ay, kasi, natutulog lang po kami sa may, tricycle. So okay na sa yun? Okay na po. Po. Kaya, tiisan lang po kasi pamilya ka. Kaya nga, okay sa yun ang konsepto mo, yun ang pangarap mo ng magandang buhay. Hindi naman po, syempre, gusto ko po may magandang bahay, matutulugan na maayos. Magkakasama kami pamilya. May anak ka ba? Meron po 3 po. O lalo pat may anak ka, ayaw mo bang, hindi mo ba pinapangarap yung makita mo yung anak mong natutulog sa mga disenteng tulugan? Nakatira po kami, pansamantala po kami nakatira ngayon sa tricycle. Yun na nga eh. 5 kayo. Sa tricycle lang kayo Apo. nakatira. Bakit bigla kayo Mahirap yun. napunta sa tricycle na mag-stay? Kasi, O ngayon, tinatawanan ka na ni Bert, baliktad na. Kasi Bumabawi si Kuya Bert. Oo. So, parang hindi ko mawari yun. Yung tama nga yung sinabi, Jack, 5 kayo, may anak ka. Bakit sa tricycle kayo natutulog? Anong nangyari sa pamilya ninyo? Ikwento mo naman sa amin, Jake. kasi, may bahay po kami talaga sa Cavite. Ngayon, dito po kami nag-aanap buhay sa may, Pasay. Pasay. Nilipat po namin yung anak ko dun sa Pasay. Kasi nga po, dahil doon kami nag-aanap buhay mag-asawa, wala pong mag-aasikaso sa kanila sa Cavite. Kaya, pansamantalang po, muna kami sa tricycle na tutulog. Araw-araw nasa tricycle lang kayo? Paano pag pumapasada ka, nasaan ang mga asawa mo? Ang asawa ko... Habol, gano'n? Hindi po, po siya, yung nagtatrabaho din po siya. Paano yung mga anak mo? Minsan aangka sa akin. Sa kayo kumakain sa tricycle lang din? Sa mga, karinderya po. Hirap nun. Ayaw mo yung mga anak mo matulog sa bahay, ganyan. Gusto naman po, kaya lang, pag sa Cavite po kasi sila, hindi po namin sila makakasama kasi 2 po kami nagtatrabaho sa Pasay. Walang titingin? Walang mapag-iiwanan? Nakakahiya naman pong dahil syempre anak po namin yun, hindi naman namin kailangan iasa sa ibang tao. Ilan ako? 3? Opo, puro lalaki. Paano kayo natutulog sa Tricycle. 2 tricycle po yan kasi marami po nakapila sa pilaan namin. Na pag gabi na, nakagarahe na po. Tapos, kami 2 mag-asawa sa mismong tricycle. Tapos yung mga bata po doon sa loob, nilalatagan ng plywood. Ako yung nababagabag, yung parang, anong balak mo? Anong pinaplano mo? Anong pinaplano mo ngayon? Di ba? Siyempre, tatay ka, ganyan sitwasyon nyo. Anong mga naiisip mo? Ano ang mga balak mong gawin? Ako rin po naman sa... umuwi kami ng Cavite para... Doon na po kami lahat. Tapos, ako na lang po yung luluwas na uwian na lang po ako lingguhan. Pero sana meron ka mapagtirahan para sa mga anak mo. Kawawa. Na nag-aaral. Kasi 'di ba, kung doon sila nakatira sa tricycle, anong klaseng buhay 'yon? Paano sila maliligo? Sa sa palengke kami naliligo eh. Pag maliligo na. Magbabayad po kami sa may palengke. Meron kasi may paliguan doon na 20. 20. Tsaka yung mga panahon na ang lakas ng ulan, paano yung seguridad ng mga anak mo po pag ganun? Seguridad namin. Kapag umuulan kuya ng malakas, tapos natutulog po sila. lang po, yung trapal lang. Trapal. Alam mo, dyan ako nagbabagabag kasi ang daming Pilipinong nasanay at okay na sa kanila yan.
Yung pag kinausap mo sila, yung parang Parang walang mali. oo, parang walang mali. Parang okay na to. Yung okay na to mentality. Yung ganun. Kaya hindi ko alam. Parang kasi parang okay na to. Mahalaga magkakasama kami. Tapos kakain kami ng 3 beses. Kahit hindi makatulog ng nakahiga yung anak ko ng maayos. Di ba? Paano sila mag-aaral ng maayos? Tsaka ang hirap makita nung mga anak na yung mga magulang nila nawawalan ng pag-asa sa buhay. Anong ituturo natin sa mga anak natin tungkol sa konsepto ng isang disenteng buhay? Kaya, 'di ba, malaki ang obligasyon ng gobyerno para sa mga mamamayan. Pero ang mga mamamayan ay may obligasyon din para sa inyong mga sarili. Tama. 'Di ba? Tama. Kaya paalala sa mga hirap na hirap, masarap mag-umibig, magmahal. Pero kontrolin nyo sana ang mga sarili nyo at huwag muna kayong mag-anak kung hindi nyo mabibigyan ng disenteng buhay. Diba? Siguro, Hindi sa pinangangaralan ka namin na ito ay mensahe namin sa lahat ng mga nanonood para ito, yung buhay na hinaharap ni Jake ngayon ay napakahirap. Hindi lamang para sa tatay, pati dun sa mga anak na rin, di ba? Sana sa pagkakataong to at sa mga susunod na mga araw, unti-unting magbago ang kapalaran ni Jake, gumanda ang buhay nila, di ba? At sana hiling natin na huwag magkaroon ng maraming bata na masadlak sa ganong karanasan, sa mag-asawang masadlak sa ganong karanasan, sa pamilyang masadlak sa ganong karanasan, di ba? Ayaw natin. Ang bigat-bigat sa kalooban nating naririnig natin yung mga ganitong kwento.